Umaga na nang makauwi si Calista dahil tumuli siya sa kalapit na hotel upang iwasan ang mga taong humahabol sa kanya. Ang buong akala niya'y payapa na siya pag-uwi pero hindi pala dahil ang kanyang madrasta ang sumalubong sa kanya pagkapasok pa lang niya sa gate ng mansyon nila. Napaka-ingrata! Ipinahiya mo na naman ako sa kaibigan ko at hindi ka nakipag-date sa kanya. Malakas sa sampal ang kasunod nun na nagpabiling sa mukha ni Calista. Ingrata! Bakit kaya hindi ikaw makipag-date sa matandang ulupong na yon? Nakaangat ang isang kilay na tanong niya. Mapangasar ang tono ng boses niya pero ang mata niya ay matalim na nakatingin dito. Hinaplos niya ang pisngi na sampal nito upang tanggalin ang sakit habang pinipigilan ang sarili na huwag itong patulan. Baka hindi niya mapigilan at mabugbog niya ito ng husto na matagal na niyang gustong gawin. Pasalamat ka at may lalaki pang gustong makipagkita sa'yo. Ano pa bang gusto mo at lahat na lang ng nerereto ko ay inaayawan mo? Inirolyo ni Calista ang mata, hindi niya ito sinagot at umiwas saka ito tinalikuran. Pero kagad siya nitong nahawakan sa braso upang pigilan. Dahil mabilis ang reflexes niya ay otomatikong ipiniksi niya ang kamay nitong nakahawak sa braso niya at nawalan to ng balanse bago na paupo sa driveway. Calista! Malakas sa sigaw ng kanyang ama na ngayon niya napansing na sa harapan na pala niya. Humingi ka ng tawad sa iyong ina. Ngayon din. Ina? Shiskaf. Hindi ko siya ina at hindi ako hihingi ng tawad. Nilampasan niyang ama na nagpupuyos sa galit dahil sa sinabi niya. Calista, bumalik ka dito. Pasalamat ka, tinutulungan ka ng iyong ina na makahanap ng makakatuwang sa buhay mo. Pero itong ugali mo pinapakita mo. Huminto sa paglalakad si Calista at hindi makapaniwalang nilingon ng ama. Pa! Baka hindi mo alam kung anong klaseng lalaki nirereto niyang asawa mo. Lumapit siya pabalik sa ama at ipinakita ditong larawan ng mga lalaki nireto sa kanya ng kanyang madrasta. Kung mga ganitong klaseng lalaki ang mapapangasawa ko pa, papayag ka ba? I have no discrimination against them. Pero karamihan sa kanila ay matatandang manyakis at halos kasing edad niyo na. Hindi na hinintay ni Calista na makasagot ang ama at pumasok na sa loob. Sa kanyang matalas na pandinig ay narinig niya kung paano pinagsabihan ng kanyang ama ang kanyang madrasta. Pero wala na siyang pakialam at dire-diretso siya sa kanyang kwarto. Gusto niyang matulog pero nang dumungaw siya sa bintana ay nakuha ang atensyon niya ng komosyon na nanggagaling sa baba. Lumabas siya ng kwarto at tumayo sa balkonahe sa katinignan ang nangyayari sa ibaba. May ilang kalalakihan ang pumasok na may daladalang malalaking boxes na hindi niya alam kung ano ang laman at sa labas ng gate nila ay ilang kotse ang nakaparada. Dahil nasa tapat ng driveway ang balkonahe ay dinig na dinig niya kung ano ang pinag-uusapan ng mga bagong dating. Mr. and Mrs. Sargente, nandito po kami upang hingiin ng kamay ng inyong anak na si Miss Sargente. Nandito ba siya? Kaagad nang umisi si Calista. Mukhang maimpluwensyang tao talagang nakasalamuhan niya dahil mabilis at hindi niya na siya nitong nahanap. Pero akalain niya yung marinig ang sagot ng kanyang madrasta. Si Patricia? Magpapakasal? Kanino? Bakit hindi ko alam ito? Sumang-ayon na po ang anak ninyo kaya kailangan na lang po ng boss namin ng approval ninyo kapag pumunta sila sa munisipyo para magparehistro. Sinong boss ninyo? Sinong pakakasalan ng anak ko? Ang tanong naman ng kanyang ama. Gustong umalakak ni Calista sa narinig. Bakit inisip kaagad ng kanyang madrasta ng anak nitong magpapakasal? Dahil ba maganda ito? At isa itong modelo? Nakaisip siya ng idea kung paano tatakasan ng pagpapakasal sa Vincent na yon. Kaya hinayaan niyang kanyang madrasta na isipin ng anak nitong si Patricia ang magpapakasal. Abot hanggang tengang ngiti niya habang nakikinig. Bumalik siya sa loob at hindi na nakinig. Patuloy na nakipag-usap ang bagong dating sa kanyang ama at madrasta. Si Mr. Vincent Avero Alcaraz. Nag-usap na sila kagabi sa engagement party. Si Vincent Avero Alcaraz na may-ari ng Avero Sense? Hindi makapaniwalang tanong ni Mr. Ardiente. Sandali at tatawagan ko. Nasa trabaho pa siya. Hindi na po kailangan. Gusto lang iparating ng boss ko na babalik siya sa mismong araw ng kasal. 5 araw mula ngayon upang kunin si Miss Argente. At sabay silang pupunta sa munisipyo. Nang makaalis ang mga kalalakihan na hindi pa rin makapaniwala si Mrs.
Melba Argente, ang asawa ni Mr. Alcaraz na madrasta ni Carlista. Kinagabihan ng makauwi si Patricia ay kaagad na kinastigo ni Melbang anak. Bakit hindi mo sinabi na magpapakasal ka na at sa isa pang Vincent Avero Alcaraz? Ano magpapakasal ma? Abala ko sa trabaho at marami akong photoshoot. Sana ko makakakuha ng oras para makipag-date. Pero bigla itong natigilan nang ma-realize ang pangalan ng lalaking binanggit ng kanyang ina. Vincent Alcaraz? Oo, siya nga. Ang isa sa pinakamayaman at pinakagwapong lalaki sa Pilipinas. Malawak nang umiti si Patricia. Isang beses pa lang niyang nakitang lalaki nang pumirma siya ng kontrata sa kumpanya nito bilang isang modelo ng perfume nito. Pero hindi niya nakadaupang palad. Mula noon nangarap na siya na makita itong muli dahil nagustuhan niya ito sa unang tingin. Hindi niya akalain na isang biyayang darating sa kanya at pakakasalan pa siya nito. Hindi ako makapaniwala matutupad ng isa sa pinangarap ko, ang maging asawa si Vincent. Hindi niya mapigilang tumili sa kaniyakap ang ina na tulad niya ay tuwang-tuwa rin sa swerteng natanggap niya. Ito ang tagpong naabutan ni Calista nang bumaba siya ng hagdan. Buong araw siyang nagkulong sa kwarto at lumabas lamang na makaramdam ng gutom. Hoy babae, hindi mo malang ba ako ika-congratulate ng kapatid mo? Hindi sana niya papansin ng dalawa pero bigla siyang tinanong ni Patricia. Nakataas ang kilay na tinignan nito ni Calista mula ulo hanggang paa. Bakit? Nakahanap na naman ng bagong lalaking isisiping mo para magkaroon ng proyekto? Namulang mukha ni Patricia sa galit pero kaagad din yung nawala. Yes, dahil simula ngayon magiging isa na akong Alcaraz kapag naging asawa ko na si Vincent. Hindi mo siya kilala pero isa yun sa mayaman at maimpluwensyang tao sa Pilipinas. Mahinang napatawa si Calista nang marinig ang sinabi nito. Congratulations din. Sana lang hindi madiskubre na mapapangasawa mong sandamakmak mong iskandalo. Hindi naapektuhan si Patricia sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala dahil mahal na mahal ako ni Vincent kaya pakakasalan niya ako. Hindi sumagot si Calista at nilampasan ng mag-ina. Tignan natin ang mangyayari sa araw ng pagpunta ni Vincent na yun dito. 5 araw ang matuling lumipas at dumating na ang araw na magpapakasal kuno si Patricia. Habang abala sa paghahanda ang mga tao sa mansyon, si Calista naman ay nakahilata pa rin sa kama habang naglalaro sa kanyang cellphone. Pero hindi nakatiis at lumabas siya ng kwarto tumambay sa veranda. Mula sa kinatatayuan niya ay kitang-kita niya ang mga taong abala sa pabalik-balik habang may ginagawang kung ano-ano. Nang tumingin siya sa labas ng gate ay nakita niyang muling ilang sasakyan ang nakahilera na tila ba inihatid ng presidente ng Pilipinas. Hindi nagkaroon ng konting interes si Calista kaya napagpasyahan niyang bumalik sa loob. Akmang tatalikod siya at papasok ng mahagip ng kanyang mata. Ang ikalawang kotse na nakaparada sa labas ng gate na unti-unting bumababang bintana at lumitaw ang gwapong mukha ni Vincent. Nakasuot ito ng salamin kaya hindi niya alam kung saan sa kanya nakatingin. Pero nakita niya kung paano tumaas ang sulok ng labi nito. Kaagad nung nagbagong ekspresyon ng mukha niya at bumakas ang pagkailang. Nang biglang inalis ng lalaki ang suot na salamin, ay nagtamang mga mata nila ng lalaki. Hindi niya alam kung namukhaan siya nito dahil sa disguise niya. Nung una nilang pagkikita pero biglang kinabahan si Calista dahil sa klase ng titig sa kanya ni Vincent. Dali-dali siyang pumasok sa loob at alam niyang wala siyang takas kundi siya. Aalis ng bahay, kaya imbis na umilatay lumabas siya ng kwarto at pasikreto siyang tumakas mula sa kusina. Naghihintay po sa kotse si Mr. Alcaraz. Pwede po bang pakitawag si Mr. Argente? Narinig ni Calistang isa sa mga tauhan ni Vincent na kausap ang madrasta. Dahil parehong babad na babad ang mga to sa pag-uusap ay walang may nakapansin sa kanya. Kahit ang mga kasambahay nila ay wala rin sa kusina, kaya malaya siyang nakalabas. Malawak ang ngiti niya habang nagtatakbong umalis ng bahay, habang walang tigil na inasar sa isip si Patricia at ang madrasta. Dahil sa katangahan ng mga ito, pati na rin si Vincent ang buong akala niya ay maiisahan niya. Dahil ang sumunod nangyari ay siyang magpapabago ng tuluyan sa buhay niya. Bigla siyang nabangga ng isang matigas na bisig at kung hindi siya nito nahawakan sa braso, ay napasubsob siya sa semento. At saan sa tingin mo ang punta mo, Calista? Tatakas ka? Ang pamilyar at malamig na boses na may halong panunodyo ang sumalubong kay Calista. Nang umangat siya ng tingin,
Lihim siyang napamura, nakilala siya nito kahit na ibang-ibang itsura niyang nakita nito. Nakasuot ang lalaki ng itim na suit. Simple pero malakas pa rin ang dating. Hindi ako si Kalista. May kailangan ba kayo sa kanya, sir? Pagmamaang-maangan niya, nagkunwari siyang hindi ito kilala bagamat alam niya sa sarili niya na kilala na siya nito. Huwag ka na mag-deny, hindi ikaw si Kalista. Kaya pala suot mong singsing na bigay ko. Nakangat ang isang kilay at nangaasar na tanong nito. Sa pagkakataong ito, hindi na kayang magsinungaling ni Kalista. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Sinabi ko nang hindi ako magpapakasal sa'yo. Bakit nandito ka pa rin? Hindi pa ba halata na hindi ako sang-ayon sa'yo? Na tinanggihan mong alokong kasal? Gustuhin man ni Kalistang na mainis dito ng matagal ay hindi niya magawa dahil ang tono ng lalaki kapag nagsasalita ay Tagalog ay nakakatawa. Marahil ay kakauwi lang nito ng Pilipinas at hindi pa gaanong sanay na magsalita ng sariling lengguwahe. May karapatan akong tumanggi dahil hindi naman kita kilala. Isa pa yun, tinuro niyang garahe kung saan nakatayong kapatid niyang hilaw habang nakasuot ng puting gown na animoy bonggang-bonggang kasal ang pupuntahan. Nakita mo yun? Siya ang willing na magpakasal sa'yo. Bakit hindi siyang piliin mo? You are prettier than her. Mahinang sabi nito pero dinig na dinig ni Kalista. Nang tingnan niya ito ay sa kanya lang ito nakatingin at hindi man lang tinapunan ng tingin si Patricia. Nakahawak pa rin to sa braso niya kaya't magkalapit ang katawan nila. Nang marinig yun ni Kalista ay bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi kaagad nakapagsalita. Ilang segundong lumipas saka lang siya nakabawi at hinawakan ng kamay ng lalaki. Saka isa-isang inalis ang daliri nito sa pagkakahawak sa kanya. Mas maganda siya. Sa katunayan, isa siyang model ng perfume mo. Kaya siyang pakasalan mo, giit pa niya. Unti-unti siyang humakbang paatras upang magkaroon ng agwat ang katawan nila. Dahil pakiramdam niya ay nasusuffocate siya sa sobrang lapit ng katawan nila. No, kung sinong may suot ng singsing ay siyang pakakasalan ko. Matigas ang boses na tugon nito. Ibabalik kong singsing mo at ibigay mo sa kanya. Nababagay sa pagpipilantik ng daliri ang singsing mo. Sinubukan niyang tanggalin ang singsing pero ni konti ay ayaw yung gumalaw sa daliri niya. Ano ba tong singsing na to? At bakit ayaw matanggal? Ngumisin ang nakakaloko ang lalaki sa kabinul siyang dalawang palad sa suot nitong pantalon habang nakatingin sa kanya. Huwag ka na magabala dahil special kung lang isang nakapagpatanggal niyan at kapag kasal na tayo saka lang yung lalabas. Napahinto sa ginagawa si Kalista at naningkit ang mga matang tumingin kay Vinson. Isang segundong lumipas bago niya nakuha kung anong ibig nitong sabihin. Bastos! Malakas na napahalakak ang lalaki sa kamalaki ang hakbang na lumapit sa kanya at mabilis siyang ipinangko na parang isang sako ng bigas. Dumaan ito sa back gate upang walang makakita sa kanila. Saka dumiretso sa nakaabang nitong kotse. Samantala, sa loob ng mansyon ay nagumpisa ng magtaka ang pamilya Argente ng isang oras nang lumipas ay wala pa rin ang groom. Pasensya na, Mr. Argente. Kasama na po ni Mr. Alcaraz si Miss Argente. Kailangan na po naming umalis. Ang paliwanag ni Arthur sa ama ni Kalista nang tumawag dito si Vinson. Ano? Anong kasama? Nandito pang anak ko. Hindi makapaniwalang tanong ni Melba. Pasensya na po pero wala na kaming magawa. Bastang sabi sa amin ni Mr. Alcaraz ay kasama na niyang magiging asawa niya. Giit ni Arthur. Parang pinagbagsakan ng langit ang mukha ni Patricia at ng ina nito habang si Mr. Argente hindi alam kung anong i-react nang marinig ang sinabi ni Arthur. Hindi makapaniwalang mag-ina na naloko sila ng ganito. Umasa pa naman sila na magpapakasal ang anak nila. Pero bakit nagaya ng kasal si Mr. Alcaraz? Kung hindi naman pala matutuloy. Hanggang sa makaalis ito ay tila tuod ang tatlo na hindi makakilos. Lalo na si Patricia na nag-resign pa sa trabaho nito para lang magampanan ang pagiging asawa ni Vinson. Ano na lang mangyayari sa akin, ma? Gustong kutusan ni Kalista ang sarili dahil hindi na naman siya nakahuma habang akay-akay ni Vinson. Wala siyang idea kung saan siya dito dadalahin at wala ring silbi ang kakulitan niya sa pagtatanong dahil buong biyahe tahimik ang lalaki at hindi pinansin ang pagmamaldita niya. 30 minuto ang nakalipas bago tuluyang himinto ang sasakyan sa harap ng isang magarang mansyon na may 5 palapag. Sa sobrang lawak nun, hindi alam ni Kalista kung mansyon o palasyong nasa harapan niya. Bumaba siya ng kotse pagkahinto nun at namamanghang pinagmasdan ang malapalasyong mansyon. Dito ka nakatira? Nanlalaki pa rin ang matang tanong niya kay Vinson.
Alam niyang mayaman ng lalaki pero hindi niya akalaing ganito kayaman. Kung tamang hinala niya ay hindi lang perfume ang negosyo ng lalaki. Tinapunan siya ng hindi makapaniwalang tingin ni Vinson. Kung hindi dito, saan? Nakahulukip-kip na tanong nito habang nakataas ang isang kilay. Inirolyo ni Calista ang mata. Nagtatanong lang, masama ba? Imbis na sagutin ay binuhat siya ng lalaki na parang pasa ng isang sakong bigas at dire-diretsong pumasok ng bahay. Bumaliktad ang tingin ni Calista sa paligid at hindi niya makita ng maayos ang daang tinatahak ni Vinson. Ibinaba lamang siya nito hanggang sa makarating sila sa elevator. Bakit kailangan mo pa akong buhatin? Kaya ko namang maglakad, she pouted. Sa liit ng binti mong yan, sigurado kung hindi mo mahahabol ang hakbang ko. Nag-aalala lang ako na baka maligaw ka sa pamamahay ko. Sayang ang oras para hanapin ka. Sumandal ito sa dingding ng elevator matapos pindutin ang number 5 button. Nakapamewang na hinarap ito ni Calista. Nang makitang nakakaloko nitong ngisi ay alam niyang pinaglalaroan na naman siya nito. Bago pa siya makapagsalita, hinawakan siya sa pulsuhan ng lalaki at inila palabas dahil bumukas ng elevator at nakarating na sila sa 5th floor. Nakahilerang kababaihan na naka-uniform ang naghihintay sa kanila paglabas ng elevator. Bihisan niyo at ayusin ang babaeng to. Kailangan ko siya sa loob ng 1 oras. Utos nito at kaagad namang tumalim ang mga kababaihan. Mukhang hindi lang basta kasambahay ang mga to. Muli na namang sunod-sunuran si Calista habang binihisan at inayusan siya ng halos 5 kababaihan. Bago matapos ang 1 oras na palugit na ibinigay ni Vinson ay tapos nang ayusan si Calista at pababa na siyang muli ng elevator. Pagkalabas niya ay sinalubong siya na naghihintay na si Vinson. Nakasuot ito ng puting polo na lalong nagpatingkad ng kagapuhan nito. His hair was styled back, revealing his fair forehead. Nakatingin lang si Calista habang nakatingin sa lalaki at halos matulala sa kagapuhan nito. Bumalik lamang siya sa kasalukuyan na bigla itong yumukot bumulong sa kanyang tenga. Makipagtulungan ka sa akin at siguradong wala akong gagawin sa'yo. Mababa ang boses nito at ang mainit na hininga ay bumuga sa loob ng kanyang tenga. Calista shredded and she felt goosebumps all over. Sa pagkakataong ito'y alam ni Calista na wala na siyang takas. Kung kaya nitong hanapin ang bahay niya, kaya rin siya nitong hanapin kahit saan man siya magtago. Nangangalit ang ngipin na sinagot niya ito. Okay, sige, papayag ako. Alam kong pareho tayo may kailangan sa isa't isa. Pero kailangan ko ng panahon, gaano katagal na gusto mong magiging mag-asawa tayo. At sinasabi ko sa'yo, kapag dumating ang araw na yun, wala na tayong pakialaman sa isa't isa. Walang interes na sumagot ng lalaki sa malamig na boses. 3 buwan. Okay, agree. Tayo na. Inilahad ni Calista ang palad. Hindi gusto ni Vinson na makipaghawakan ng pisikal. Kanino man kung ito ang nag-initiate at nag-aalangan siya kung tatanggapin ng palad ng dalaga o hindi. Pero sa huli tinanggap niya yon. Isang judge ang magkakasal sa kanila at inimbitahan yun ni Vinson na pumunta sa mansyon nila. Dahil madalian ng kasal na ito ay walang magarbong dekorasyon at ang seremonya ginawa lamang sa malaking stadium ng mansyon. Ang witness sa kasal ay ang mismong judge at ang 2 kaibigan ni Vinson nung malis din kaagad matapos nilang pumirma. Bumalik ka muna sa kwarto. Magpasama ka sa kambahay na naghihintay sa labas. Tangulang sinagot ni Calista at lumabas ng study. Tulad ng sinabi ni Vinson ay may kasambahay na naghihintay sa kanya sa labas at sinamahan siya nito hanggang sa makarating siya sa kwarto. Ang buong akala niya babalik siya sa guest room na pinagdalhan sa kanya kanina ni Vinson. Pero namangha siya nang dinala siya ng kasambahay sa kwarto mismo ni Vinson. Habang naghihintay sa lalaki na ngayon ay asawa na niya, in-inspeksyon ni Calista ang buong kwarto. When she felt satisfied, then she only remembered that she was still wearing her long white dress. At wala siyang pampalit dahil hindi niya na makita kung saan pinagbihisan niya. Patamad na humiga siya sa kama at hindi niya na malayan na nakatulog na pala siya. Mabilis siyang dinalaw ng antok dahil halos wala siyang tulog kagabi. Dahil sa may tinapos siyang trabaho. Nang maramdaman ni Calista na bahagyang lumubog ang kama ay bigla siyang nagising at ang unang bumungad sa kanya ay ang gwapong mukha ng asawang nakatungo sa kanya. Halos gahibla lang ang lapit ng mukha nila at ang magkabilang braso nito ay nakatukod sa tabi niya, dahilan upang makulong siya at maging limitadong kilos. Anong ginagawa mo, Vinson? Mag-asawa lang tayo sa papel pero wala sa usapan natin ng ganito. Nakaangat ang isang kilay na kastigo niya. Mahinang napatawa si Vinson.
Lalong lumabas ang kagapuhan nito dahil sa tawang yon at bahagyang kumabog ang dibdib ni Calista. Sino nagsabi sa'yo na mag-asawa lang tayo sa papel? Ano kayang mangyayari ngayong kasal ni si Calista at Vinson? Sa kanilang pagsasama, may pag-ibig kayang mabuo sa kanila? At ano ang gagawin ng pamilya ni Calista kapag nalaman nilang si Calista ang babaeng pinakasalan ni Vinson? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.